Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Nais ko po uli ipahayag ang aking pagnanais na maging co-author at co-sponsor ng panukalang resolusyon na nagbibigay ng pagsang-ayon ng Senado sa Philippines-New Zealand Status of Visiting Forces Agreement o ang SOVFA. Ginoong Pangulo, alam naman po nating lahat na ang relasyong diplomasya natin sa New Zealand ay itinatag noong ika-6 ng Hulyo 1966. At ngayong taon, 60 years na po ito. Pero alam po natin na ang relasyon na yan ay nagsimula pa noong magkaharap tayo sa parehong kaaway. Magkasama sa isang layunin at lumaban sa isang dagat. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, noong panahon ng World War II, ang barko ng New Zealand, ang HMNZS, Achilles at Gambia, yan po ang nag-provide ng tinatawag ng bombardment, screening, habang pumapasok po ang mga Amerikano at i-liberate po tayo. Doon pong lumaban din po tayo sa North Korea. Kasama po natin ang mga New Zealander. Kalaban po natin dyan ng North Korea at China. Doon din po sa Vietnam. Kasama din po natin ang mga New Zealander. Pati po nung nadistino sa Afghanistan, saka sa Iraq, kasama rin po natin ang mga New Zealander. Hindi po tayo dapat magtaka. Dahil kapag binalikan po natin ang kasaysayan, parte po tayo ng Austronesian race, Austronesian languages. Ito po yung kanununuan natin ay magkakamag-anak. Tayo po ay lahat galing ng Taiwan, napunta ng Pilipinas, Indonesia, napunta ng Madagascar, yung tinatawag po ng mga Polynesian, mga Maori. Kaya napakalapit po ng ating mga katutubo sa katutubo nila. Hindi po itang bagay ito na dapat natin ipagtaka kung bakit malapit tayo sa mga New Zealander. Dahil iisa po tayo ng pinanggalingan. Austronesian race, tandaan po natin yan mga mahal kong kababayan. Kaya ibigay po natin ang suporta dito sa resolusyon na ito sapagkat magkakamag-anak po tayo. At ito po ang pagkakataon din na ating mga sundalo ay pang nagkita-kita, hindi na po sila nakakaramdam ng iba sa isa't isa. Kung hindi, meron na silang bonding kung saan man silang mapunta. Ibig sabihin, hindi sila mag-iiwanan. Kaya, mga mahal kong kababayan, kapuri-puri rin po na bukod sa pagpapatibay ng ating defense cooperation, binibigyan din ng kasunduang ito ang pangangalaga sa kalikasan, biosecurity, cultural heritage, at karapatan ng mga katutubong pamayanan. Mga mahalagang prinsipyo na nagpapakita sa isang makabago at responsableng balangkas ng pandaigdigang kooperasyon. Kaya po ako'y nag-aabot ng aking pagsaludo sa ating pong samurai, Senator Miguel Zubiri at kay Senator Erwin Tulfo. Maraming salamat po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nais ko pong ipahayag ang aking kagustuhan na maging co-author at co-sponsor ng panukalang resolusyon na magraratipika sa Philippines-Canadian Status of Visiting Forces Agreement. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, matagal na po ang relasyon natin sa Canada. Parehas po tayong allied forces. Ano? At nung World War II, meron din po tayo dyan mga Canadian na nakulong sa Kabanatuan na nung pinalaya po yan, very close na ang relationship natin sa Canadians. Kaya po ang kasunduang ito ay nagtatatag ng malinaw at balansing legal na balangkas para sa presensya at mga aktibidad ng visiting forces ng Pilipinas at ng Canada sa ating kanya-kanyang teritoryo. Nilalayon nitong palakasin ang ating ugnayan pangdepensa, paghusayin ang ating sandatahang lakas, at suportahan ang humanitarian assistance, disaster response, at iba pang defense cooperation activities ng may buong paggalang sa ating soberenya at sa ating saligang batas. Batid ko po na ang mga kasunduang ito ay hindi nagbibigay ng pahintulot sa pagtatatag ng mga dayuhang base militar.
Sa halip, ito ay hakbang tungo sa pagpapalawak ng ugnayang pangdepensa ng Pilipinas sa mga bansang hindi lamang kabilang sa ating mga tradisyonal na kaalyado. Dahil dito, buong paggalang kong sinusuportahan ang pagpapatibay ng kasunduang ito. Maraming salamat po. Napakagandang pag-ibig sa Japan. Ang kanya pong girlfriend, si Seiko Usui, o ang tawag po ay Osei-san. Siya po ay anak ng isang shogun, samurai, at doon po siya nakilala ng ating national hero. Ma'am, pag-aralan mo yan. Dahil ikaw ay estudyante ni Jose Rizal. Opo. Yes, ma'am. At doon din po, noong panahon ng Katipunan, ito po ay napakahalaga sapagkat ang unang kumilala sa ating mga revolusyonaryo ay ang Japan. Nanaisin ko pong basahin sa English ito para maintindihan ni Ambassador. I cannot say this in Japan, but I will say it in English, my brother Ambassador. It was Japan who first recognized the call of our founding fathers for freedom. It was Japan who gave the utmost importance. Si General Emilio Aguinaldo, ang dati po nating Pangulo, kasama po si General Artemio Ricarte, ang father of the Philippine Army, ay tumanggi po na manumpa sa mga Amerikano at ang kanila pong mga kasama ay ang ating mga kaibigang Hapones na tumulong po sa atin noong panahon ng revolusyon. Noon naman pong 1996, nung ako po ay nakakulong sa Bilibid, Ginoong Pangulo, ang number 1 pong tumulong sa mga bilanggo ay ang mga Hapon din. Nung nabalitaan po nila na walang halfway house, na wala pong mapuntahan ang mga bilanggo pagkatapos po nilang lumaya, wala po silang mapuntahan. Ang iba po kasi dyan ay nakukulong na ng 30 taon, wala na silang pamilya, wala na silang mauwian. Nagtayo po ang Japan ng halfway house para sa mga bilanggo na ito. Hindi po natin yan makakalimutan dahil kasama po tayo sa ribbon cutting na ito. At mga mahal kong kababayan, sa isang mundong patuloy na nahaharap sa digmaan, hidwaan at hindi pagkakaunawaan, ang 70 taong pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan ay nagpapaalala sa atin na may ibang landas na maaaring tahakin. Ang landas ng dialogo, pagkakaisa at kapayapaan. Masasabi po nating lagpas 100 taon o 200 taon ang ating relasyon sa Japan. Maaring maging 300 taon pa. Kaya naman po, buong puso kong sinusuportahan ang proposed Senate Resolution number 502. Hindi ko man po masabi pa sa salitang Hapon o sa English, alam ko pong naiintindihan ng ating mahal na kapatid na Ambassador. Maraming salamat po.